itong anak na ito. Panata ang ibinigay ni Hana. At yung sinapupunan na baog, nung marinig ng Diyos yung panata ni Hana, nung makilala ni Elkanah muli si Hana, biniyayaan ng Diyos ang sinapupunan ni Hana para magdalang tao si Hana. At nung nagdalang tao si Hana, naalala ni Hana yung kanyang panata sa Panginoon na kapag siya'y nagkaroon ng anak na lalaki. Sabi ni Hana, kapag naihiwalay na ito sa suso ko, Panginoon, at hindi na ito naghanap ng dede, ibibigay ko na sa templo. Gano'ng kasakit para sa isang magulang. Yung dedication, kaya dapat naiintindihan mo yung dedication. Na kasunduan niyo ng Diyos at ikaw, kapag i-dedicate mo ang bata, bata pa lang yan, palalakihin mo na sa church. Obligado ang magulang na dalhin ang bata sa loob ng church. Regardless kung ano ang kapanahunan, regardless kung ano ang sitwasyon. It is God's duty na mag-iingat dyan sa bata. Ganong kasakit sa magulang. Pero nung dumating ang time na hiniwalayan na ni Samuel, ang pangalan ng anak ni Hana ay Samuel. Nahiwalay na doon sa suso ni Hana. Ibinigay ni Hana ng buong puso si Samuel doon sa Diyos at naglingkod sa templo si Samuel. At si Samuel naging propeta pa ng Panginoon. Okay? So church, tingnan nyo anong binabasa. Sinasabi ng mensahe. Sa message of Blind Bartimaeus, 1956. Bago tayo lulusang matapos. Babasa na tayo ng mga ilang ng quotation ng prophet para sa higit na pagkakaintindi natin sa pinag-uusapan natin. 1956, April 14, pinangaral ng propeta Blind Bartimaeus ang title ng pangangaral nito. You must keep your promise to God. Kailangan to pa rin din pangako mo sa Diyos, sabi ng prophet. Even in your little young days. Alalahanin mo kahit maliit ka pa, yung mga pinangako mo sa Diyos. Tuparin mo yan. When you make a promise to God, keep your promise. No matter how hard it seems, gaano man kahirap sa palagay mo, you keep it anyhow. Be true to God. Gaano man kahirap, basta yan pinangako mo na sa Diyos. Tuparin mo yan. At maging tapat ka sa Panginoon. Message na Then Jesus Came. 1957, April 7, pinangaral ng ating propeta. You know, sabi ng prophet, man can come to this world and can make all kinds of statements, all kinds of promises. Maaaring ang tao, lahat sabihin niya. Lahat, bigkasin ng kanyang bibig. Lahat ng pangako sabihin niya na. But if they are not able to fulfill those promises, listen ha, kapag daw ang tao na ito, babae man o lalaki, maaari niya sabihin ang lahat ng bagay, maaari niya ipangako ang lahat ng bagay, pero kapag daw itong tao ito, lahat ng sinalita niya hindi niya kayang ganapin, sabi ng prophet, their promise doesn't do very good. Kasi sabihin, hindi ka mabuting tao. But when a man comes and make a promise and then is able to fulfill that promise, that makes his word good. Pwede mo siyang pagkatiwalaan. Kapag ang tao ito ay tinutupad niya ang kanyang mga sinasabi, ang tao ito ay mapagkakatiwalaan niya. Okay? 1959, April 7. Natapasin niyo po, April, pinapangaral, nagkakaiba lang ng taon. Led by the Spirit, ang tayo na lang pangangaral nito ng prophet. If you make a promise to anybody, no, kanina God, ngayon naman anybody, kahit na sino. If you make a promise to anybody, you're obligated to that promise. Obligasyon mo yan. And if you're a man or woman of honor, kung ikaw ay delikadesa, may delikadesa, ano ba ibig sabihin sa salita may delikadesa? May dignidad. Ha? Ano ba ibig sabihin ng salitang mayroon akong delikadesa? May delikadesa ako. Mahiya. Ha? Ang ibig sabihin na may delikadesa ako, may isang salita ako. Naintindihan niyo ba? Sabi ng prophet, din na magkakasabi, and if you're a man or woman of honor, mayroon kang isang salita. You'll do everything you can to keep that promise.
Gagawin mo ang lahat ng kaya mong gawin para lang matupad mo ang pangako mo yan. Kasi may delikadesa ka eh. No, sabi mo, paglilingkuran mo ang Diyos at tutulong ka sa gawain, gampanan mo yan. Magkaroon ka ng delikadesa. Magkaroon ka ng honor, amount of honor. But it could be that something might happen that you could not keep it. Mayroong bagay na mangyayari sa iyo kapag hindi mo ginawa yan. But did you know God's more obligated to keep His promise than you are? Alam ba natin na ang Diyos ay higit na nauobliga na ito pa rin ang kanyang nakapangako kumpara sa atin? When God makes a promise, He's God to keep it in order to be God. Kapag daw nagbigay ng pangako ang Diyos, kinakailangan niya ito pa rin ito para mapatunayan talagang siya'y Diyos. Every promise He makes is true, and He's obligated to that promise, and He knows all things. So He's infinite. Kapag sinabing infinite, kapatid, alam mo ba yung word na infinite? Okay. Kapag sinabing infinite, what was the meaning of infinite? Anyone? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng infinite? Kapag sinabing infinite, okay? Unlimited. Kumbaga, lahat nasa kanya na. Infinite. Hindi siya limited, unlimited siya. Sabi ng prophet, He knows all things, so He's infinite. We're finite. Kapag sinabing tayo yung mga finite, tanggalin mo yung infinite lang. Ano ibig sabihin ng finite? Limited. Bakit? Did you get it? Amen. Yung Diyos natin infinite. Hindi siya kailanman nagkulang, hindi siya kailanman nagpabaya, hindi siya kailanman. Sabi niya, ako ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Amen. But we're finite. Tayo yung mga finite, limitado lang tayo. Anong sabi ng prophet? We're finite and can make a promise and have to take it back. Limitado tayo, paano tayo magbitaw ng isang pangako at bukas makalawa bibitawan na babawiin natin yung pangako na yan. Pero sabi ng prophet, but He can't because He's perfect. Hindi niya pwedeng bawiin yung pangako niya kasi perfecto siya. He is the infinite God. Hallelujah. He knows everything, the end from the beginning. So He has to keep His promise. Okay, last quotation ng prophet. Sa message na Jesus Christ, the same message today in November 1958, May 15, pinangaral ng ating propeta. Sabi niya nito, if God made the promise, and it is the Almighty God, kung siya yung makapangyarihang Diyos, He must stay by His promise. Nakita niya, hindi lang tayo yung dapat mangako, siya man nangangako din sa atin. At kung siya makapangyarihang Diyos, kinakailangan niyang tuparin yung kanyang tinangako. Sabi ng prophet, hindi mo gano'ng katapos ng propeta. Pero alam ng propeta kasi kung ano ang sinasabi niya. Hindi siya nagsasalita ng walang kabuluhan. He must stay by His promise to maintain His position as Almighty God para mapanatili niya yung kanyang kalalagayan bilang makapangyarihang Diyos. He cannot make a promise then take it back. Hindi iba pwedeng magbitaw siya ng pangako at babawiin niya, no? Nung ipinangako niya sa atin ang kagalingan, hindi niya yan binawi sa atin. Nung pinangako niya sa atin ang salvation, hindi niya binawi sa atin ang salvation. Amen. Nung pinangako niya sa atin ang Holy Spirit, hindi niya binawi ang Holy Spirit sa atin. Nung pinangako niya yung comforter, hindi niya binawi yung comforter para sa atin. Hallelujah. I can make a promise and have to take it back. You will make a promise and how to take it back. Because we are men. Tao lang tayo. And we're finite. Limitado tayo, but He's infinite. God cannot get wiser, smarter.
Hindi mo maiinsahan ng Diyos. Kasi bakit? He is infinite God. He was perfect to begin with. And when God make a statement, it is perfect. So sino tayo? Kung ang Diyos na tinutupad niya yung kanyang mga pangako sa atin, so must we. Am I right? Amen. Tama ba? Amen. Kung ang Diyos tinutupad niya yung mga binitawan niyang pangako sa atin, so tama, tayo din. Amen. Tuparin natin lahat ng pangako natin sa Diyos. So yan yung message na pinag-uusapan natin na a vow. Panata. Be careful na magbitaw ka ng panata sa isang tao. And mostly, pag nagbitaw tayo ng pangako sa Diyos, be careful. Lahat ng vow, meron yan. Ang marriage may vow. Relationships may vow. Friendships may vow. You are obligated to that promise. Kapag sa isang kaibigan, nagbitaw ka ng pangako, you have to keep it, promise. Ito lang talaga ha, best friend tayo, habang buhay na tayo ha. Wala nang hiwalayan ito. Pero nagjowa lang yung isa, wala na. Kakaintindihan tayo? Yung promise nila nung sila magkasanggang dikit pa, mag-best friend sila. Promise natin ha, mag-aasawa tayo, mag-good tayo, 20 na ha. Pero nung makatagpo ng tamang lalaki, wala na. She break his promise. He break his promise. Akala natin, gano'n lang nakakatawa yan, pero naku, pag sa Diyos natin ginawa yan, ang hirap. Tama ba? Amen. So you have to keep the promises. Sa mga magkakatipan, nagpapangako tayo. Kung may katipan ka, pinapangako mo yan, ikaw lang ang maganda. Nung nag-break kayo, wala na, pangit kasi sa'yo. Diba? Nasasabi mo naman sa'yo maganda kasi katipan mo siya. Pero nung magkaiwalay na kayo, siya na pinakapangit. So ano pa yung pangako mo, yung vow? Dapat kahit nag-break na kayo, maganda pa rin siya para sa'yo. Pogi pa din siya para sa'yo. Pero hindi, nung nag-break, ang pangit pala ng ugali niya. No? Hindi pala maganda yan. Mabaho pa lang hininga niyan. Lahat na lang kabaho, sinabi mo na. Pero nung kayo, kahit alam mo mabaho ang hininga, nagtitiis ka. Bakit? I love ko eh. Ay, mo? Love ko eh, pastor, love. So we have to keep that vow. Did you understand, church? Amen. Now listen. Magbalik tanaw kayo sa mga panahon na nagbitaw kayo ng vow sa Panginoon. At usisaan niyo ang sarili niyo. Natupad ko ba yung vow ko sa Panginoon? O isinantabi ko na lang yung vow na yun. Tandaan mo yung verse na binasa natin, maigi pa na hindi ka na nagbitaw ng salita. Kasi yung binitaw mo salita, inuusisa sa iyo ng Panginoon. At magiging kasalanan mo yan. Baka yan pa ang dahilan kung bakit hindi kayo makasama sa rapture. Do you understand? Amen. Baka yan pa ang dahilan kung bakit hindi ka makasama sa rapture. Three letters lang yan. Yung vow. Pero napakadelikado pala. Kapag hindi natin inintindihan kung ano yung vow na yan. Napakasobra. Napakadelikado ng vow. Para sa isang tao na hindi iniintindi yung vow na binibigay niya sa Panginoon. Okay lang kung tao, sabi nga ng prophet, pinit tayo eh. Limitado tayo, pwede tayo mga Panginoon at bukas pa kalaw, bawiin natin yung pangako natin eh. Naiintindihan tayo kasi no one is perfect. Nagkakaintindihan ba tayo? Pero kapag ang Diyos ang nagbigay tayo ng pangako sa Panginoon, recorded yan sa Diyos. Abo ka na sa lupa, inuod ka na, inubos ka na ng uod, nandun pa rin yung pangako mo sa Diyos. Paikot-ikot sa trono ng Panginoon, hindi pa ito nakakalimutan. Kasi bakit hindi niya kinakalimutan yun? Minsan isang araw, babangunin ka niya mula sa libingan. At haharap ka sa kanya sa paghuhukom. At hahanapin sa iyo, akala ko ba gusto mo maglingkod sa akin? Now, how can you serve God? Sabi ng prophet.
Yan, nakaupo kayo dyan. Do you think na paglilingkuran niyo ng Diyos? No. But, well then, how can I serve God? Paano na po kapag paglilingkuran ng Diyos? If you want, sabi ng prophet, if you want to serve God, serve His people. Amen. Maglingkod ka. Gawin mo ang lahat ng paglilingkod para makatulong ka. Makagaan ka sa trabaho ng isa. Alam niyo ba na ang trabaho natin, ang trabaho ng daliri ay trabaho ng lahat. Pag nasaktan ng daliri, hindi lang ito ang maaray. Buong katawan, iniinda ang sakit ng daliri. Amen. Kasi isa tayong buong katawan. Sabi ni Pablo, isang buong katawan tayo ng Kristo. Kaya kung nahihirapan ng kadaliri, dapat you have the knowledge para makatulong ka dito. Kung nahihirapan ito na magbuhat, yes, of course, hindi yan makakakuha. Nahihirapan ka. Kung magagaan lang at malilit, kaya niyang kunin. Pero pagdating sa Bible, paano siya makakadampot? Nakakaintindihan ba tayo? Amen. So, pababayaan mo ang daliri mo nung hindi. Mayroon kang mabuting isip na pagaganahin mo yung apat na yan para makatulong yung maliit na daliri at maging maluwag para sa kanya ang dumampot ng anumang mabigat na bagay. At walang mahirap na trabaho kapag lahat ng tulong-tulong sa Panginoon. Amen. Pero bakit may nahihirapan? Baka ikaw ang dahilan kung bakit nahihirapan ang isang dalawa. Nagkakaintindihan ba tayo? Amen. Baka ikaw. If you want to serve God, serve His people. And by doing that, such that, God will bless you for that. So palakpakan natin ang Panginoon. God bless you all, Father, for the first. Tayong lahat natin sa umagang ito, para mananalangin sa Panginoon. Huwag niyong kalilimutan yung ating announcement mamaya. It is a short announcement. At mamaya, tapos tayo ay kakain na. Okay, yun natin natin. Okay, tayo na sa Diyos. Amang banal sa pangalan ng Panginoon, salamat kami sa salita ng aming pag-usapan. Ang noon sa simpleng pag-aaral ng inyong salita o Diyos, nawa ang kami ng kaunawaan ng mula sa iyo, Panginoon. Nagala namin ito o Diyos, hanggang saan kami nakaroon, Panginoon. Na ang pangako pala o Diyos, ang mga binibitawan namin sa iyo, Panginoon, ay maaari may charge sa amin ng kasalanan kung hindi namin tutuparin, Panginoon. Pagpatawad mo, Diyos, sa mga pangako ito na nagtawa namin. Pagpatawad mo, Diyos, hindi namin naintindihan ko anong pangako na ibinigay namin para sa iyo, Panginoon. Lord, narito kami, Diyos, humihingi kami ng panibagong pag-asa. Hayaan mo, Panginoon, yung mga pangako namin sa nagkaan, hayaan mo na matupad namin ngayon, Panginoon. Hayaan mo na mag-manifest sa amin ngayon yung mga pangako namin sa mga nagkaan. Hindi para kalimutan lang ito, Panginoon, kundi para makabawi sa iyo, Diyos. At salamat sa pagpapaalala mo sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinawala natin sa dakilang pangalan mo, Diyos, na aming Panginoong Hesus Kristo, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon, sa Papa, pakanapan ng Diyos. Salamat po sa pagpapakula sa pagsasabi ng mga nawa ba ay minasilit sa puso kung sa paglayan ng mga salita ng ating Diyos. Amen. Kasi ako po babaya sa oras na ito. Amen. Amen. At tayo po ay dadako na sa isang bahagi ng ating gawain. Pag-ibig sa ating Diyos sa pinawit natin at give things.
Lord has done for us. Give them. Amen. At muli, palapakan natin ang ating Diyos. At muli, iyaw natin ang ating Diyos bilang basta ating hindi natin muli o Diyos na kapasalamat ang Panginoon. Ibinigay mo sa aming Panginoon, yun ang salita o Diyos na pinaunawa mo sa aming Panginoon ang salita o Diyos. Nawa Panginoon ang bawat isa na unawaan mo Diyos na yung salita mo Panginoon ang pagkawilayan Panginoon hindi ang salita o Diyos. Panginoon, pagkalayan mo nawa ang bawat isa na ito Panginoon at maging o Diyos sa oras na ito Panginoon nawa sa pag-iwalay ng Panginoon tayo po Diyos ang mag-ingat sa amin sa aming Panginoon pumunta Panginoon sa aming tahanan o Diyos at maging Panginoon sa aming pastor o Diyos nawa kayo Panginoon na mag-ingat sa larangan niya Panginoon at gayet din Panginoon sa iba't ibang dako Panginoon ingatan mo o Diyos ang bawat isa ng mga kapatid namin Panginoon at muli o Diyos sa inyo namin ibinabalik ang katastasan, pagpuri at pagsalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo ng Diyos sa Kapagligtas. Amen. Amen. At maaari na tayo ng pamanakan ng natin